Bakit nga ba effective ang low carb hindi lang sa weight loss, kundi sa pagpapagaling ng inflammation or metabolic health issues? Isa-isahin natin kung ano ang sunod-sunod na metabolic chain reaction na nangyayari sa loob ng katawan kapag sinimulan mo ang diet na to, simula sa timbang, hormones, cravings, energy, at overall health. Hindi ito opinion, walang hype, walang drama, pure physiology at biology lang. Step 1, bumababa ang blood sugar at insulin level. Unang araw pa lang, bumababa na ang pasok ng glucose. At kapag mababa ang glucose level, bababa rin ang insulin level. Ito yung hormone na ilang dekada nang mataas sa karamihan sa tao dahil sa high carb, high sugar eating lifestyle. Kapag laging mataas ang insulin level, ito yung dahilan ng weight gain, visceral fat, PCOS, fatty liver, high triglycerides, chronic inflammation, at iba pang maraming metabolic health issues. Actually, 70 to 80% ng modern day disease ay contributed by insulin resistance. Kaya kapag nag-low carb ka, pinapatay mo yung root cause, chronic insulin elevation. Step 2, na-unlock ang fat storage. Kapag mataas ang insulin, nakalak ang taba. Mababa ang insulin, automatic mag-o-open ang fat burning pathway. Dito na pumapasok yung tinatawag na lipolysis. Yung proseso kung saan tinatanggal ng katawan ang nakaimbak na taba at ginagawa itong alternative fuel. Ito yung dahilan kung bakit hindi totoo yung myth na pag low carb daw, magugutom at laging pagod. Hindi po, it's the opposite. Kapag naka-low carb ka, may infinite fuel tank ka mula sa body fat. Step 3, fatty acids release. Habang naka-activate yung fat burning, ang fat cells mo naglalabas ng fatty acids. Ito ang kinukuha ng cells mo bilang energy at ito rin ang ginagamit ng atay mo para sa susunod na stage. Ang katawan mo, hindi yan clueless. Matalino yan. Super. Dahil matalino ang ating creator. May built-in backup system talaga yan. Kaya kahit walang carbs, hindi ka talaga mawawalan ng energy. Ang katawan natin, magaling mag-recycle yan. Step number 4, gumagawa ng ketones ang atay. Ito yung pinaka-powerful na effect ng low carb na hindi naiintindihan ng marami. Hindi nila alam ang salitang ketones. Kapag kulang ang carbs, gumagawa ang atay ng ketones. Malinis, steady, at anti-inflammatory fuel. Kaya maraming naka-low carb ang mas klarong isip, walang brain fog, mas steady ang energy, hindi emotional eater o yung nag-i-stress eating, hindi rin atukin. Bakit? Ang utak, 20% ng ating daily energy, siya yung kumakain. Pero take note 2% lamang yan ang iyong total body weight. Pero ang pinaka-preferred na fuel ng brain ay ketones. Mas efficient ito kaysa glucose or asukal. Step 5, cravings at hunger hormones na nagre-reset. Habang tumatagal, humihina yung ghrelin spikes. Yung ghrelin, ito yung hunger hormones. Yung sudden hunger attacks, nababawasan. At lumalakas naman ang leptin sensitivity, hormone na responsible sa pagkabusog. Kaya after a few days or weeks ng consistent at malinis na low carb, hindi ka naghahanap ng pagkain every 2 hours. Hindi ka tulad ng dati no, na every 2 hours, 3 hours, nangangatal ka na sa gutom. And then, nawawala yung carb addiction. Kaya mo nang mag-intermittent fasting nang hindi napipilitan. Kasi yung katawan mo, kusang nag-a-adjust. Hindi lack of willpower or discipline ang issue sa metabolic disease. Hormonal correction ang dahilan, kaya kapag naitama ito sa low carb, kusang nasunod ang katawan. Step 6. Insulin sensitivity improves. Meaning, from insulin resistance, pupunta ka sa insulin sensitivity. Dito na nagsisimula yung totoong healing. Habang mababa ang insulin everyday, nagiging sensitive uli ang cells. Nare-reset na ang buong metabolic system mo. Ito yung dahilan, kaya gumaganda yung results ng mga naglo-low carb. Bumababa ang triglycerides, tumataas ang HDL, nagno-normalize ang blood pressure, nawawala ang fatty liver, bumababa ang uric acid, not for short term but for long term. This is metabolic restoration. And step number 7, autophagy at cellular repair. Dahil hindi ka kain ng kain, may oras ang katawan mo na maglinis ng damaged cells. Ito yung tinatawag na autophagy. At ito ang dahilan ng glowing skin, mas mabilis gumaling, mas magaan ang joints, mas maganda ang sleep, mas malinaw ang pag-iisip. So, low carb plus fasting equals natural detox na hindi ka niloloko.
Yung katawan mo, hindi yan magsisinungaling. Just listen to your body. And step number 8, sustainable weight loss at better health markers. Kapag consistent ka sa diet na to, nagiging normal na ang fat burning. Wala nang water retention, wala nang bloating, wala nang roller coaster energy. So, ibig sabihin nun, yung energy mo, hindi pa ganyan-ganyan. Anong nangyayaring kapalit? Bumababa ang visceral fat, yung taba sa loob ng internal organs. Tumataas ang muscle efficiency, lalo na kapag sinabayan mo ng resistance exercise. Mas stable ang hormones, mas kalmado ang utak, at mas productive ang araw mo. Dahil hindi mayat maya gusto mong kumain at pagkakain, may tulog na naman. At ang pinakamaganda, hindi ka nakadepende sa willpower. Body chemistry na mismo ang kumikilos dahil naayos na ang sistema mo. Kung seryoso kang ayusin ang health mo, hindi ubra ang hula diet, low-fat diet, vegan or puro gulay diet, caloric counting, or bahala na diet. Kailangan mo ng metabolic approach. Metabolic approach is the real science. At yan ang ibinibigay ng low carb. Ang atake ng low carb, root cause healing, yung ugat ng problema, may predictable results, at higit sa lahat, long-term results. Kung gusto mo mas maintindihan ang low carb, tsaka yung intermittent fasting, metabolic health, at paano gawin ng tama at sustainable itong diet na to, i-like mo tong video na to, i-comment mo ang tanong mo, at i-share mo sa taong alam mo na nangangailangan ng tunay na healing. And please watch this video sa mga gusto magsimula ng low carb at intermittent fasting. And of course, don't forget to subscribe to my channel para sa mga susunod na videos tungkol sa tunay na nutritional science. Hindi yung galing sa marketing lang, kundi galing sa human physiology and biology. Salamat po sa panonood. Take charge of your health. Hindi mo kailangan maging biktima ng maling information. May choice ka, kapatid. And today, ginawa mo na yung tamang choice. Great day, everyone!